Tayo po ay manalangin. Banal, kayo po ay nagpapasalamat sa iyo patnubay at biyaya sa mga nakarang araw. At higit sa lahat naman, kami nagpapasalamat sa karagdagan ng buhay na inyo binigay sa amin sa araw na ito, na yung araw ng aming Panginoon, araw ng aming pagsamba bilang yung kapuluhan sa lugar na ito, Diyos. Kami magsisimula na po sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Bagamat wala pa ibang mga kapatid o Diyos, kami po ay magsisimula na sa gawain na ito. Naway buksan mo ang aming mga kaisipan at aming mga pagkaunawa. Nawa kami maging magpagkumbaba at tagapin po namin kung ano ang nilalahad ng iyong mga salita na iyong kalooban ng Diyos. Naway ang aming karagdagan na ito ng aming kaalaman ay magdulot pa na mas malinaw na pagkaunawa sa aming pananampalataya at namin magamit po namin sa pangangaral po sa mga iba na wala pa sa iyong kaharian at hindi sa mga kapatid upang sila ay lalong tumibay sa kailang pananampalataya. Ama, kami po ay maharap sa inyo, nagpapumbaba, bilhin niyo mga anak na nagkakamali at nagkakasala, humingi po kami ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, nagilang pangalan ng Jesucristo. Amen. So tayo po ay magsimula ng mga kapatid. Kung di ako nagkakamali, tayo po ay natapos nung nakaraang linggo sa Romans chapter 9 verse 16. Dito po tayo nagtapos yung nakaraang linggo. Tinandaan ko para hindi tayo balik-balik sa ating pag-aaral. Ito po ang ating makikita na doon tayo natapos yung nakaraang linggo. Tandaan po natin ang konteksto ng buong kabanatang ikasyam ng aklat na ito ay doon sa kaisipan na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang mga kababayan ay hindi ligtas. At sinasagutan ni Apostol Pablo ang maaaring kaisipan ng kanyang mga kababayan, halimbawa, na sila'y ligtas dahil sila ay kan ni Abraham. Kaya sinasabi ni Pablo na kalooban ng Diyos na hindi sa lahi ang kaligtasan kanya. Kung hindi dahil sila lahi ni Abraham, ay sila ay maliligtas. So dito po sa ika-15 bahagi, ito po mababasa natin. For it says to Moses, I will have mercy to whomever I will have mercy. And I will have compassion on whomever I will have compassion. Ito po isang argumento. Hindi ibig sabihin na kay lahi ni Israel kay maliligtas. Kanya. Ang pagbibigay ng kaawaan ay nasa Diyos. Kanya, wala sa inyo. Kanya. So, sino aking ililigtas? Yan ang aking ililigtas. Kanya. Pero ang katanungan, dahil ito yung maaaring gamitin ng mga Calvinist na sinasabi nila na pinili na ng Diyos ang maliligtas bago pang sanglibutan, ang mga pangalan bilang ay di na maaaring baguhin. So, ang katanungan, sino ang binibigyan ng kaawaan ng Diyos? Ito'y maliwanag sa buong Biblia ng sino man na lumalapit sa Diyos at sinagsisisi sa kanyang mga pagkakasala at pinapahayag sa Diyos, yun ang kanyang kaawaan kanya. So, maliwanag, ito'y walang kaugnayan sa iyong lahi. Ito'y naayon sa tao kanya. Kung sino malapit sa Diyos at humingi ng kaawaan at gagawin niya ang kalooban ng Diyos. Dito po sa Proverbs, chapter 28, verse 13. He who covers his sins will not prosper. Ibig sabihin, yung dinatago mong kasalanan mo, hindi ka ulad kaya ng Diyos. Anong dapat mong gawin para patawarin ka ng Diyos? But whoever confesses and forsakes, then will have mercy. So ito isang proseso na sinasabi sa akin. Pag ikay nagsisi at pinahayag mo yung pagkakasala at iniwanan mo kanya, ikay magkakaroon ng kaawaan ng Diyos. In other words, meron siyang kondisyon, di ba? Meron siyang kondisyon. Kailangan mo nga nang ipahayag ang iyong magkasalanan at iwanan mo sila para kayo magkaroon ng kaawaan ng Diyos. So hindi ito base
kung sinong gusto niya maligtas, at tayo niya maligtas. Ito yung nasa ayon sa tao. Pagka ginawa mo yan, ikay bibigyan ng kaawaan ng Diyos. In other words, kung babalik tayo sa kaisipan ng mga Hudyo, na dahil sa nilain ni Abraham, siya maliligtas. So, ang mga Gentiles, wala silang pag-asa maligtas. Hindi totoo yung ganyan. Ang mga Gentiles din ay pwedeng kawa ng Diyos kung sila susunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi sabihin, ang kaligtasan mula sa atin yan, ito nasa Diyos. Pero kinakailangan pa rin tayo sumunod doon sa kanyang kondisyon. Ganyan. So, yung mga Hudyo, pansinin natin. Ang mga Hudyo, kahit yung mga Kristiyano, na nagsipangalan at nangaral sa iba't ibang lugar, kung sila yung mangaral, hindi sila nangangaral sa mga Gentiles. Meron pa rin silang kaisipan ng mga Gentiles, hindi kasama sa kaawaan ng Diyos. Tignan natin basahin natin sa Gawa, chapter 11, verse 19, doon nagkakamali. Yung verse 19, kayo. Samantala, ang mga nagkawatak-watak, ito'y sa chapter 8. Dahil sa pag-uusig na nangyari sa Esteban, ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita, maliban sa Hudyo. Bakit sa Hudyo lang? Dahil bilang mga Hudyo, itong mga tao ito, kahit Kristiyano sila, sa kanilang kaisipan, yung mga Gentiles, hindi kasama sa kaligtasan ng Diyos. So meron silang effort na hindi nila isama yung mga Gentiles. Pero hindi na magtatagumpay sa Diyos. Dahil hindi sila ang may kalooban ng pagliligtas, kundi ang Diyos. So yung mga Gentiles ba naligtas? Oo, bakit? Tingnan ninyo. Dito sa Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Dahil sabi ko sa inyo, ang mga Hudyo, mahilig sila sa paulit-ulit. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Pareho rin yung salitang yun. Sabihin, pag iniwanan mo kanya ang iyong kasamaan, at ikay lubog na balik sa Panginoon, ikay kanyang patatawarin, kasi magkakaroon awa sa iyo. Kaya kay Hudyo, o kay Hente. Wala sa tisyon, di ba? Babasahin natin Galatians chapter 3, verse 27, noong panahon ng Ebanghelyo, at ito'y panahon ng Ebanghelyo, wala na Hudyo, hindi pa ganyan. Ganasahin natin. Galatians chapter 3, verse 27, wala na baba. Sapagkat ang lahat na sinabautismo pagka-Kristo, ibinay si Kristo. Yun ang kondisyon ng Diyos. Walang Hudyo, Grego man, ganyan. Walang alipin o malaya. Walang lalaki, babae, sapagkat yung lahat ay na kay Kristo Jesus. So lahat ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya yung mga Gentiles, kasama sila sa kaawaan ng Diyos kung sila susunod sa kalooban niya. So ito sabi ni Pablo, so then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Kahit ano pang gawin mo, sabi niya ni Pablo, gawin kay tao. Hindi ka parang maliligtas kanya. Kundi sa pamagitan ng Diyos na nagbibigay ng kawa. So ito yung sinasabi rin sa Efeso, chapter 2. Ang kaligtasan rin sa Diyos. Kaya lang, sabi nga natin, may kondisyon. Sayin natin sa Efeso chapter 2. Sabi nito sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamagitan ng sarili, ito'y kaloob ng Diyos, kaya ito'y galing sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng ating sariling effort na maliligtas tayo, kundi ito'y galing sa Diyos. Kasama ng kondisyon, siyempre na pagliligtas. Itong verse 16, hindi po ito doon sa conclusion ng verse 15 na binasa natin kanina. Kundi ito yung tumutukoy sa buong pagmamatid ni Pablo sa talatang sa kabanatang ito. Na hindi itong kaligtas, hindi sa lahi, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Tagsasilin natin, ang Diyos pinili niya yung mga tao sa kanyang plano na pagliligtas sa tao. Pinili niya ang mga tao na gagamitin niya
pati yung bansa na kung saan manggagaling ang ating Panginoon. Pinili niya. Yung mga taong pinili niya, at yung bansang pinili niya, hindi niya pinili para sila maligtas. Pinili ng Diyos para matupad ang kanyang pangako ng pagliligtas. Kanya. So, ang pinangako ang binhi ay ang ating Panginoon, hindi ang bansa ng Israel. So, kayo ng kaisipan, kami ang binhi ng Diyos. Kaya kami ililigtas ng Diyos kanina. Pero sabi ni Pablo, hindi. Ang binhi ng Diyos ay ang ating Panginoon. Dito sa Galatia, at chapter 3, verse 16. Sila ang binhi. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi, singular. Isa lang, di ba? Hindi sinasabi sa mga binhi, dahil ng kaisipan ng mga Hudyo, silang binhi ni Abraham. Yun hindi ba sabi doon, kami lahi ni Abraham, ganyan. So kami binhi ni Abraham. At sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa isa at sa yung binhi na si Kristo. So yung pinili ng Diyos, yung bansang Israel, at yung mga tao, pinili sila ng Diyos para matupad yung pangako niya. So yung mga taong pinili niya, at yung bansang pinili niya, upang sila yung maligtas, kailangan pa rin silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bilang halimbawa, si Apostle Paul ay pinili ng Diyos mula pa sa tiyan ng kanyang ina para maging apostol. Pero si Apostle Pablo, hindi siya automatic na ligtas dahil pinili siya ng Diyos na maging apostol. Kailangan pa rin siya sumunod sa Ebanghelyo para siya maligtas. Yun ang hindi naintindihan ng mga Calvinist. Yan ang hindi nila naintindihan doon sa pagpipili. Ang pagpipili ng Diyos hinggil sa kanyang plano, yung mga pinili niya mga bansa at mga tao, walang kaugnay sa kaligtasan nila yun. Ito yung may kaugnay sa pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako kanya. At ang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon, yun ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon, ay sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa lahi. Di ba yun ang sinasabi ni Pablo? Kami maliligtas sapagkat kami lahi ni Abraham. Sinasabi ng Diyos, hindi sa lahi yan kanya, kundi ayon sa aking kalooban. Kung sinong susunod sa aking kalooban, kung sinong susunod sa Ebanghelyo kanya, silang maliligtas. Hindi ayon sa lahi kanya. Next point. Kahit na mga Hudyo, ayaw nilang isama ang mga Gentiles, maliban kung sila magpatuli at sumunod sa kalooban ni Moises, yun ang gusto nila eh. Yun ang naging problema ng ilang mga Hudyo naging mga Kristiyano. Nasa kailang kaisipan na kailangan pa rin tayo magpatuli at sumunod sa kalooban ni Moises para tayo maligtas. Eh, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Inalis ng Diyos ang kautusan ni Moises nung napako sa krus ng Panginoon. Inalisan niya yun. So, hindi na yun ang kaparaan ng Diyos. Ang kanyang kaparaan ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, doon tayo maliligtas, hindi sa pamagitan ng kautusan ni Moises na inilisin ng Diyos. At ang buong punto, kung bakit kailangan pa tayo sumunod sa kautusan ni Moises, samantalang yung mga Hudyo mismo, hindi sila naging matuwid sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Bakit ngayon ito ipapatupad sa mga Gentiles, samantalang sila, hindi rin nila nasunod? Walang kwentang kaisipan yun, di ba? Ang kaligtasan pa sa pamagitan ng Ebanghelyo. Doon sa Hebrews chapter 5, verse 9. Sino bang susundin? Si Moises o ang ating Panginoon? Isahin po natin. Hebrews chapter 5, verse 9. Ito ang ating mababasa. Hebrews 5:9. Ang maliligtas ay sumusunod sa ating Panginoon. Simula tayo sa verse 8. Bagamat siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At na maging sakdal, siya naging pinagmulan ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Halinaw, sa ating Panginoon, sa kanyang Ebanghelyo, hindi sa kautusan ni Moises. Sa Gawa chapter 10, verse 24, ito na ang mensahe na pinakita ng Diyos kay Apostle Peter. Doon nakita sa ng pagkitay sa taas ng bubungan. Sayin natin. Nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi,
Tunay nga una-unawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Hindi kinikilingan ng Diyos ang sa Israel na sila na maliligtas. Hindi, wala kanya. Sino ang maliligtas? Kundi sa mga bansa, Mujumano, Gentiles. At sino man may takot sa kanya na gumagawa ng matwid ay kalabag-lumod sa kanya. Kusinin natin, ano ba ang matwid? Dito sa Romans chapter 1, verse 16, ang matwid ay ang Ebanghelyo. Isa na, Romans chapter 1, verse 16. Ito ang ating mababa. Sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Udyo, hindi sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Anong katwiran? Ang Ebanghelyo. So, gumagawa ng katwiran, sabi ni Pedro, ay tatanggapin ng Diyos. Anong katwiran? Ebanghelyo. Dahil doon inihahayag ang katwiran ng Diyos. So, ang Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos sa panahon natin ngayon. So, in other words, nung magiba yung veil sa templo, nung namatay ang Panginoon sa krus, ang sinasabi ng Diyos, bukas na yung kaligtasan sa lahat, ganyan. Bukas na yung kaligtasan sa lahat. Pero hindi ito sa pilitan. Pumapasok ang kalooban ng tao, ang kanyang free will, ang kalayaan niyang mag-isip para sa kanyang sarili, kung gusto niya maligtas. So, ang maliligtas ay yung nagnanasang maligtas at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Ebanghelyo, yan ang maliligtas. So, hindi natin pinipilit yan. Hindi rin pinipilit ng Diyos. Kaya kung ito'y sa lahi, anong free will doon? Ika'y ligtas dahil ika'y Israel, di ba? So, anong free will doon? Wala. Pero kung ito'y sa pamagitan ng pananampalataya, merong kalayaang pumili doon, di ba? Kung ayaw mong pumili, ayaw mong sumampalataya, hindi ka maliligtas. Yun ang sinasabi ni Apostle, ang Diyos kanya. Ang may karapatan magligtas, hindi tayo. Kung tayo susunod sa kanyang kalooban, hindi mga Hudyo ang magbibigay ng parameter kung sino maliligtas o hindi, kundi ang Diyos kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Tuloy po natin. For the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. So ito isang mahirap na unawain. Later on, meron talata, bakit kanya naghahanap pa siya ng pagkakamali? In other words, kung pinili ng Diyos si Pharaoh para gamitin niya, para may pakita kanyang kapangyarihan, kasalanan ni Pharaoh, ganyan. So dito sinasabi niya, itong ginawa ko niya, para may pakita kong kapangyarihan ko sa buong sanglibutan, sabi niya. Ito po mababasa natin dito sa Exodus chapter 5. Afterward, Moses and Aaron, anong problema ni Pharaoh? Meron siyang problema. Anong problema niya? Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. Yun ang sinasabi ng Diyos sa pamagitan ni Moises, ni Aaron. Bakit si Aaron? Di nga, nahiya nga si Moises ng primero. And Pharaoh said, ito yung problema ni Pharaoh, who is the Lord? That I should obey his voice to let Israel go. I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Ano problema niya? From the beginning, lumalaban siya sa Diyos. Di ba sa simula pa lang, hindi ko kilala ang Panginoon yung kanya. Hindi ko rin palalaan yung Israel. So anong problema ni Pharaoh? Ang problema ni Pharaoh, hindi siya sumusunod sa Diyos. Ang problema ni Pharaoh, linalabanan ng Diyos from the beginning. So ngayon, anong gagawin ng Diyos? Sinachallenge mo, kanya. Sinachallenge mo, kanya. So nagbigay siya ng plagues para mapalampot niya ang puso ng Pharaoh, di ba? So sabi mo yun na, so they said, the God of Hebrews has met with us. Please, let us go 3 days journey to the desert
and sacrifice to the Lord our God, lest He fall upon us with pestilence or with the sword. Yun ang sabi ni Aaron at ni Moses. Pero alam po natin, hindi pumayag ang Pharaoh. Kaya nga, nagpadala ng plagues ang Diyos para mapalambot niya sa Pharaoh at mapalaya niya kanyang bayan. Pero pasinin natin, from the beginning, ang puso ni Pharaoh patikas na laban sa Panginoon. Yun ang sitwasyon ng kanyang kaisipan. Yan ang hindi binibigyang pansin ng mga Calvinist. Na sinabi na pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh, hindi nila ibig sabihin, no? From the beginning, matigas na yung puso ng Pharaoh. So, paano pinatigas ng Diyos? Sa pamagitan ng plagues. Yun ang response ng Pharaoh doon sa plague. Pwede magbago ang kaisipan ni Aaron, ni Pharaoh, doon sa pamagitan ng plague. Oh, sige, parang huwag na tayo maghirap. Totoo palang makapangyarihan itong Diyos na ito. Sige, lumaya na, hindi niya ginawa yan. Habang dumaraming plagues, lalong tumitigas ang puso niya. So yun makikita natin dito, may problema si Pharaoh. At alam ng Diyos yun. Tigas ang puso ng taong ito ngayon. Ibig susubukan kong taong ito kung gaano kanyang katigasan. So yung resolve, merong serious resolve yung Pharaoh, meron siyang seryosong paninindigan na labanan ng Diyos para hindi niya mabigyan ng kaawaan ng bansang Israel. Kasi pinapalaya niya ang bansang Israel mula sa pagkalipin. So yan ang kaawaan ng Diyos sa bansang Israel. Sa kanyang kaisipan, dahil nagagamit nila ang bansang Israel bilang kanilang mga lipin, pag-aari ko yan kanya. So nilabanan niya ang Diyos. Yan ang makikita nating premise ng mga plagues na yun. At kung paano tumigas ang puso ng Pharaoh. So, bawat plagues na binibigay ng Diyos sa Egypt, instead na sumunod ang Pharaoh sa Diyos, lalong tumitigas yung puso ng Pharaoh. Ibig sabihin, para lang yung inaaralan natin sa kapatid na may maling aral. Kung matigas ang puso ng kapatid na yun, habang inaaralan natin siya, lalong tumitigas yan. Dahil ayaw talaga niya magbago. Di ba? So, ganoon din yung Pharaoh. Hindi siya magbabago. So, yung puso, matigas na puso ni Pharaoh, at ang pagtatagumpay ng Diyos sa kanya, ay pinakilala ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Alam po ninyo, alam ng mga bansa yun. Hindi naman sasabihin ng Diyos para makilala sa kalibutan na meron Diyos sa mga kapangyarihan kanya, kung di malalaman ng mga bansa yun. Pasinin natin, doon sa Joshua, chapter 2, nang pasukin ng Israel ang Jericho. Doon sa Jericho, Joshua chapter 2, mayroong babae doon ang pangalan si isang patuto. At itong sabi niya, sabi natin sa 9:11. At sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ng lupain at ang pagkatakot sa inyo dumating sa amin. Paano dumating ang takot sa kanila? At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Sapagkat amin nabalitaan kung paano tiniyon ng Panginoon ang tubig sa dagat pula sa harapan ninyo nang kayo lumabas sa Egypto. At kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amorreo na sa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitan namin yon ay nanlumo ang inyong puso, ni walang tapang na naiwan sa sinamang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos sa langit sa taas at sa lupa sa ibaba. So, balitaan nila, di ba? So, itatatakot sila sa bansang Israel. Dahil alam nila, ang kailang Diyos ay yung makapangyarihan ng Diyos. Yan. So, alam nila. So, itong patutot na ito ay naniwala rin sa Diyos. Kaya tinulungan yung dalawang spy na sinungan ni Joshua. Pasilin natin, unti-unti yung challenge ng Diyos kay Pharaoh. Hindi binigyan kagad pinakamatigas na plague. Hindi niya binigay kagad yun. Binibigyan siya ng pagkakataon para magbago siya. Pero sa pagpapahilod ng Diyos, pinakita ng Pharaoh ang kanyang determination na labanan ng Diyos. Alam niyo, mayroon tayong matututunan sa kasaysayan ng Pharaoh.
It's vain, useless. Nilabanan natin ang Diyos, hindi ka mananalo. Hindi nanalo yung Pharaoh, yun ba? Hindi nanalo ang Pharaoh. So ito ang epekto, wala yung lettering dito. Ito yung epekto ng Diyos sa atin. Either na ikaw ay magpakumbaba at buksan mo yung puso at tanggapin mo at sumunod sa Diyos sa kanyang mga salita, o ikaw ay walang pagnanasa na malahan mo ang katotohanan ng Diyos at patigasin mo ang puso mo. Di ba pag nangangarang tayo ng Ebanghelyo, dalawang klaseng tao lang? Yung sumunod, tulad natin. O kaya yung ayaw sumunod. Bibigyan natin sila ng pagkakataon, bigyan natin ng pagkakataon, pero sa bawat pagkakataon, nalalaman lang natin, ayaw nilang sumunod. Walang pagkakaiba doon sa Pharaoh. So doon sa katigasan ng puso ng Pharaoh, hindi niya alam, laban sa kanya yun. Dahil pinapatunayan ng Diyos sa mga tao, sa mga bansa, at sa mga kapangyarihan sa lahat. So bakit ginawa ni Diyos kay Pharaoh yun? Well, in the first place, gano'n na yung Pharaoh. Matigas ang puso niya. Gano'n ang kanyang kaisipan. So bawat ginawa ng Diyos na laban sa kanya, pinatutunayan lang ng Pharaoh, matigas ang puso niya kanya. Hanggang finally, binigay ng Diyos ang pinakamabagsik na kaparusahan sa kanya, plagues. Namatay lahat ng panganay sa Egypt. Doon lang niya pinalaya ang bansang Israel, tapos nagbago pang isip niya. Inabot nila ang bansang Israel. Tingnan niyo ang katigasan ng puso ng Pharaoh na yun, di ba? So, pag tinatanong tayo, sino na katigas ng puso ng Pharaoh? Si Pharaoh. Dahil sabi pinatigas ng Diyos sa pamagitan ng plagues. At yun ang naging response ng Pharaoh. Kasi pwede siyang lumambot, pero hindi siya lumambot, di ba? So mag-iingat po tayo sa ating mga puso. Pagka pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, matuloy tayo maging matigas. Ito'y totoo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, o matutulad tayo dun sa Pharaoh. You will say to me then, why does he still find fault? Bakit pa, kung gano'n pala kanya, kung gano'n pala na, gano'n ang purpose ng Pharaoh, bakit kayo may kasalanan yung Pharaoh? Parang ito rin man sinasabi kay Judas. Bakit may kasalanan pa si Judas? Gano'n pala yung trabaho niya, hindi niya naintindihan. Pero dahilan ng Diyos, bakit may problema yung Pharaoh? So, makikita natin. Ito yung tanong Ito nagtatanong ng ganito. Ito yung mga nagtatanong na hindi nila naintindihan ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, sila yung walang respeto sa Diyos. Dahil katulad ng Pharaoh, sinachallenge sila yung ginawa ng Diyos. Siya ganito ang kaisipan. Ganong pala yung Pharaoh, kanya, yung pala kanyang layunin para maipakita ng Diyos sa kanyang kapangarihan. So ginamit ng Diyos ng Pharaoh. Bakit may kasalanan yung Pharaoh? Di ba? Yun ang kanilang tanong. Bakit naghahanap pa ng pagkakamali sa Pharaoh? Ganun din sa bansang Israel. Kung ang trabaho ng bansang Israel ay doon dumating ang bini na pinakakuan, bakit may kasalanan ng bansang Israel kanila? Bakit yun ang Israel diligtas? Samantalang sa kanya nanggaling ang binhi na pinangakuan. So pare-pareho nature ng katanungan ito. So ito'y challenge sa Diyos. Bakit may problema yung Pharaoh? Dahil matigas ang puso niya. In other words, sa katigasan ng puso niya, may isi responsible sa Diyos. Nilalabanan niya ang Diyos. Di ba kasalanan niya? Nilabanan niya ang Diyos eh. Inyalis niya ang Diyos. Kung baliktarin natin ang sitwasyon, kung di nilabanan ng Diyos, hindi nilabanan, sumunod siya. Pinalaya na ba siyang Israel? Walang pagkakataon ng Diyos na maipakita niya na siya mga pagkakas ng Diyos. Kaya lang nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos dahil Diyos sa Pharaoh. Siya naging matigas laban sa Diyos. Wala bang kalayaan ng Pharaoh na sumunod sa Diyos? Meron. Dahil meron siyang isip. Yan yung ginamit yun. Ginamit niya yung kanyang katigasan. Maaari sa kanyang kaisipan, siya rin ay Diyos. Kaya bakit ako susunod sa isang Diyos na ito? So ang sagot, ang response ng Diyos sa Pharaoh ay depende sa response ng Pharaoh. Kung ang Pharaoh sumunod sa Diyos, walang place na darating sa Egypt. Walang dahilan.
Ay hindi siya sumunod eh. So, ginawa lang Diyos. Bibigyan kita kanya ng plagues, baka sakali, hindi kayo magbago. Ay hindi rin nagbago. May kasalanan ba yung Pero? Meron. Paano? Siya lumabas sa Diyos. May kasalanan ba sa Israel? Oo. Ano? Hindi siya sumunod sa Diyos. So, hindi sabihin, wala tayong karapatang gano'n. Yun ang kalooban ng Diyos. Meron siyang basihan sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yung Pero, matigas ang puso niya. Eh, di ano nangyari sa kanya? Kasalanan ng Pero, hindi kasalanan ng Diyos. Tandaan natin, siya Diyos, ang Pero hindi. So, yun ang tinatanong ko minsan. So, verse 20. But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed, why have you made me like this? Ako ang Diyos, ako lumalang sa inyo kanya. Bakit anong dahilan? Ba't kayo sasagot sa akin? Bakit kinalaban sa akin? Na ang Diyos ay alam natin siya'y mabuti. Bakit tayo lalaban sa Diyos? Lumalaban lang tayo pag alam natin hindi tama. Di ba? Yung nagtatanong ng ito, tanong lalo sa verse 19, ay nagpapakita ng kawalang respeto sa Diyos. Kung alam natin ang kalooban ng Diyos, di man tayo magtatanong. Tayo susunod sa kalooban niya. Pag sinachallenge natin ng kalooban niya, ay meron tayong disrespect sa Diyos. Unless otherwise, mapatunayan natin ang Diyos ay mali. Na imposible. Kiniklaim nila dahil merong partiality ang Diyos sa mga tao. Pag nila, bakit yung pinunsahan yung Pero kanya? Kasi samantalang, ginamit naman yung Pero para may pakita na siyang kanyang kapangyarihan, siya'y makapangyarihan sa lahat. Wala tayong karapatang sumagot sa ganung paraan sa Diyos. Pwede lang tayo sumagot sa Diyos kung mapatunayan natin siya'y mali. Wala lang maling ginawa ng Diyos. Yung place na binigay niya sa Egypt, kasalahan nila yun. Dahil di sumunod ng Pharaoh sa Diyos. Kaya nga useless na tayo ay lumaban sa Diyos. Ang tao ay merong free will. Ang Pharaoh, meron siyang free will. Ang bansang Israel, meron silang free will. So, dahil meron tayong free will, pwede tayong sumangayon o hindi sa Diyos. At kung ano ang ating desisyon, ay may kaakibat na consequence. Kung tayo sumunod sa Diyos, tayo maniligtas. Pag hindi tayo sumunod, tayo parurusahan ng Diyos. Ganoon lang, kasimple yun. So bakit tayo sumasagot laban sa Diyos? Meron siyang basihan. At ang dahilan kung bakit tayo mapaparusahan o maliligtas, dahil sa ating desisyon na depende sa atin, mga kapatid. Kung tayo gagamitin ng Diyos bilang instrumento ng kanyang kaawaan, o instrumento ng kanyang kapuotan, at tayo ipapakita kanyang kapangyarihan, depende sa atin yun. Tingnan niyo, bakit ang instrumento ng kapuotan, ang Pharaoh, dahil lumaban siya sa Diyos. Pero kung tayo sasangayon sa Diyos, sa kanyang kalooban, tayo maging instrumento ng kanyang kaawaan. Ililigtas tayo ng Diyos, di ba? Depende sa atin yun. Ang kaawaan ng Diyos, nasa Diyos yun. Kaya depende ang ating response doon sa kanyang kaawaan. At kung hindi tayo susunod, hindi maging instrumento tayo ng kapuotan. Kung tayo sumunod, maging instrumento tayo ng kaawaan. Wala siyang kinikilingan. Depende sa atin yun. Kung anong response natin doon. Si Pharaoh ay masama in the first place. Di ba siya masama? So he was responsible doon. Kaya siya parurusahan ng Diyos. Kaya ganun lang kasimple yung pinag-uusapan. Kaya naging magulo lagi itong mga talatang ito dahil sa maling kaisipan na ginigit ng mga tao. Lalo na po yung si John Calvin, may predestination, lagi nagamit niya yan. Sabi niya, nasa Diyos yung kanya. So kung pinili ng Diyos, itong maliligtas, nasa Diyos yung kanya. At kung pipili ka di maliligtas, nasa Diyos yung kanya. Hindi totoo yun. Yan yung malaban sa karakter ng Diyos. Ang Diyos meron siyang free will, totoo yun. Pero meron siyang basihan. Meron tayong free will, totoo yun. So depende sa ating response. Kung tayo magiging kahawa ng Diyos, o tayo kapupuotan ng Diyos.
Ginamit ng Diyos ang Pharaoh na maging alam niyang masama para may pakilala niya at may pakita niya ang kanyang kapuotan laban sa mga tao lumalaban sa Diyos. At may pakita niya ang kapangyarihan niya. Kung sasabi sa pag-Diyos, at nakita mo ang pangyayari kay Pharaoh, bakit pagagawin yun? Hindi ka magtatagumpay. Ika'y lumalaban sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Pablo, mahirap kanyang sipahin ng matulis kanya eh. Pag sinipa mo matulis, masasaktan ng paa mo. Ano ibig sabihin no? Pag lumabang ka sa Diyos, ikaw masasaktan kanya. Hindi ang Diyos. Kaya yun sinasabi niya, ba wala tayong karapatang sagot, tanongin natin ng Diyos, ba't gano'n? Pwede natin i-applyan sa isang paraan na physical. O may siya nagtatanong ang mga tao, bakit ako pinanganak na mahirap kanya? At bakit pinanganak na mayaman? Actually, ang ating status ng ating pagkapanganak ay walang kaugnayan sa ating kinabukasan. Nasa sa iyo. Kahit pang mayaman, kung nilustay mo kayamanan, di magiging mahirap ka rin. Kung ikay naging mahirap at ikay nagsumika, pwede kung magiging mayaman ka, nasa sa iyo. Huwag natin questionin nyo, actually. Kaya lalo sa spiritual, ang kanyang response sa plague ay tinatigas niya lalo ang puso niya. So from the beginning, matigas niya yung puso niya eh. Lalo pang tumigas, niya lang dahil sa response niya doon sa mga plague. Instead na siya sumunod sa Diyos, yun ang simple. Tandaan natin, mas simple sumunod sa Diyos kaysa lumabas sa Diyos. Mas komplikado ang lumabas sa Diyos. Tandaan natin, in the first place, darating ang araw, atulan tayo ng Diyos. Kung sumunod ng Diyos, siya pera sa Diyos, at nilang Israel, walang dahilan. Sabi nga natin kanina, na padala pa ng plagues ang Diyos sa Egypt. Hindi po Egypt yun, Egypt. Walang dahilan. Kung sumunod yung Pharaoh sa Diyos, at nagpadala pa rin siya ng plagues, o may kinikinan nga ang Diyos. Kasi hindi, di ba? Kapag kasi sumunod sa Diyos, walang plagues yung darating sa Egypt. Ba't magpapadala pang Diyos ng plagues? Kung sumunod naman ng Pharaoh, kaya lang, hindi siya sumunod. Kaya inunti-unti siya ng Diyos. Baka sakaling bago ang puso ng tao, ito kanya. Kaso hindi. Kaya ayaw, nangyari sa... Pero meron bang karapatan ng Pharaoh ay sumagot sa Diyos? Wala. Bakit? Sino may kasalanan? Di ba yung Pharaoh? Hindi naman ang Diyos. Kaya tama lang sagot ng Diyos. Does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Kanya. So ang Diyos ang magpapakayo kanya. Wala pa siyang karapatan sa ginagawa kanya. Ganun. Wala. Iba na pindot natin. Ito ang makikita natin. Kung gagamitin ng Diyos ang isang tao bilang lalagyan ng karangalan o lalagyan ng kawal ng karangalan, depende sa tao yun. Depende sa tao yun. Mahal sa paanong paraan. Tingnan nyo, sayin natin. 2 Timothy chapter 2 verse 20. But in a great house, they are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honor and some for dishonor. Ganon. Ano ang nagiging basihan? Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he'll be a vessel for honor, kanya. Sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Paano ka magiging lalagyan ng karangalan, kanya? Kung alisin mo kanya yung mga bagay na walang karangalan kanya. In other words, pag sumunod mo sa kalooban ng Diyos, ikay gagamitin ng Diyos bilang lalagyan ng karangalan kanya. Gagamitin ka ng Panginoon sa bawat mabuting gawa. Bakit? Dahil sumusunod ka sa kanyang kalooban. Paano kung hindi? Ikay maging lalagyan ng kawalan ng karangalan. Sabi siya, in other words, pagdating ng Judgment Day, ikay walang karangalan dahil ikay pupunta sa impyerno. Sino may karangalan? Yung dati sa langit. Ano ba siya, ano? Pareho lang, balik-balik lang. Kung ikay susunod sa kanyang kalooban, ikay magiging lalagyan ng karangalan. So ito ba dahil yan lang ang kanyang porsyonada? Porsyonada ko itong tao ito maligtas.
Hindi. Depende kung kayo sumunod sa kalooban niya. Yun ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Yun ang sinasabi niya sa talata sa verse 21. Bakit magiging lalagyan ng kawalan ng karangalan? Nasa atin yun. Pero ang Diyos ang gumagawa sa atin at meron siyang basihan. Di ba? Kaya kayo gagawin kanyang lalagyan ng walang karangalan sa iyo. Kung hindi ka mag-aayos, siyempre kayo magiging walang karangalan. Kahit sa mga bansa. Sayin natin, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalyok, at tuloy parinig ko sa iyo ang aking mga salita. Kaya't bumaba ako sa bahay ng magpapalayok, at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. At ang susunod ng kanyang ginagawa mula sa luwad o dun sa clay ay nasira sa kamay ng magpapalyok. At muli niya itong ginawa pa maging panibagong sisidlan. Ayon sa ikinasya na gawin na magpapalayok. Pagkatapos dating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi. Ulo ka ulo gano'n. Sabi niya. O sang bayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa na magpapalayok nito? Sabi ng Panginoon. Gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gaya sa kamay ko, o sang bayan ng Israel. Kung saan naman sandali magsalita ako ng tungkol sa isang bansa, o isang kaharian na ito'y aking bubunutin. Ganyan. In other words, meron akong kanyang bansa na paparusahan, ganyan, sabi ng Diyos. Ibabagsak at ililipulin. At kung ang bansang iyon ay na aking pinagsalitaan, ay humiwalay sa kanilang kasamaan, ay magbabagong isip ko tungkol sa kasamaan na binabalak kong gawin doon. Naalala ba natin si Jonas? Siya pinapunta ng Diyos sa Ninive. Dahil nakatakda ng Ninive na parusahan ng Diyos. Yung sinugo niya si Jonas, at sinabi ni Jonas ang plano ng Diyos, nagsisi ang Ninive. So, hindi na giniba ng Diyos ang Ninive. Di ba? Nung nakipag-bargain si Abraham sa Diyos, kung may 10 kanya na matatagpuan sa lugar nito, gigibay mo ba? Kung may 10 matuwid, gigibay mo ba? Hindi ko gigibay, nalangaran sa 10. Walang 10. So, ibig sabihin, pwede magbago kayo isipan ng Diyos, depende sa'yo. Kung magsisi ang isang bansa, hindi na nagagawin yung kanya. Tuloy natin. At sa namang sandali ay magsalita ako tungkol sa isang bansa o kaharian na ito'y aking itatayo at tatanim. Kung hindi gumawa ng kasama sa aking paningin, na hindi nakikinig sa aking tinig, ay magbabago ang isip ko tungkol sa kabutihan na binabalak kong gawin doon. Kaya ngayon, sabihin mo sa mga kalalaki ng Juda at sa mga naninira sa Jerusalem, ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y bumubuo ng kasamaan laban sa inyo, at mabalangkas ng balak laban sa inyo, manumbalik ang bawat isa sa inyo mula sa kanyang masamang lakad, at tuguin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa. Ngunit kayo ang sinabi, itong sabi ng Israel, wala yung kabuluhan. Susunod kami sa aming sariling mga panukala, at bawat siya'y kikilos ng ayon sa katigasan ng kanyang masamang puso. Anong pagkakaiba sa paraon? Wala. Di ba? Kaya sila pinarusahan ng Diyos. So dito sa pananalitang ito ng Diyos, walang kinikiling ng Diyos kahit sa mga bansa. Ang kaisipan ni Jonas, kaya ayaw pumunta sa Ninive, maintindihan kanya. Hindi, kabilang sa bansang Israel ng mga yan. So wala sila karapatan na mabuhay, sabi ni Jonas. Ang sabi ni Diyos, hindi. Akong lumala sa mga yan, ganyan. So yan ang makikita natin. So wala tayong karapatan sumagot sa Diyos, di ba? Kailangan natin kilala ng kanyang kalooban at gawin ang kanyang kalooban para makita natin ang kanyang kabutihan. Tuloy po natin. Ang pagkikipagtalastasyon ng Diyos sa tao ay may kaugnayan sa kalooban natin na meron tayong free will. Yun ang balance doon. Ito ang Diyos. Meron siyang kalooban. Itong tao, meron din siya sariling kalooban. So, ano ang response ng tao doon sa kalooban ng Diyos? Doon sa 1 Timothy chapter 2, 3-4, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior,
who desires all men to be saved. Gusto ng Diyos yun. And to come to the knowledge of the truth. Ang tanong, bakit di mapaparusahan? Dahil di lahat, galing sa kanyang sarili, free will, ay pipiliin nilang maligtas. Yun ang dahilan. Hindi dahil sa gusto ng Diyos na sila maparusahan. Actually, ang Diyos, ayaw niyang sino man na mapahamak. Tandaan natin, tayo nila lang ang Diyos. So, ang Diyos ay Ama. Kaya Ama tawag sa Kanya. Wala kahit sa sino mang Ama, ayaw niya mapahamak ang Kanyang anak. Di ba? Walang ganon. So, 2 Peter chapter 3 verse 9, sinasabi rin ng Diyos yan, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo, na di na ibig ng sino na pahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Pero bakit ang hindi lahat ay maliligtas? Dahil hindi lahat ay pinili nilang maligtas. Yun ang ibig sabihin nun. Ang ginamit nila kailang free will, katulad ng sinabi sa response ng bansang sila sa Diyos, para magpatuloy sila sa kailang kasamaan. At hindi mo pa sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun, makikita natin dahilan. Ang pagkikipagtalastasan ng Diyos ay may kaugnayan sa binigay rin ng Diyos sa atin na may kalayaan tayong mag-isip para sa ating sarili o free will. Kasi kung robot lang tayo, yan ang drama na sinasabi. Ang drama, lahat ng mga artist ay robot. Sumusunod lang sila sa direktor. Wala silang free will. Kailangan gawin nila yung kailang parte sa drama. Yan ang drama. Pero ang buhay natin, hindi drama. Hindi drama dahil meron tayong free will. At pwede rin magbago ang Diyos. Depende sa ating response. Diba? So, bakit tayo sasagot sa Diyos? Meron naman kasi kinikili naman Diyos. Tingnan, may iba na lalagyan ng karangalan. May mga lalagyan ng karangalan. Depende sa atin yun. Hindi sa Diyos. Depende sa atin yun. Kung anong magiging ano tayo. Depende kung anong pipiliin natin gagawin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi totoo yung sinasabi ng mga iba, ng mga Calvinists. What if God, wanting to show His wrath, and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath, prepared for destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared before and for glory, even us, whom He called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Si ito yung pagpapahinood niya. Ang pagpapahinood niya, both ways yan. Pagpapahinood niya sa mga taong ay di sumusunod sa kanyang kaloob, may pagpapahinood siya. May pagpapahinood din siya sa kanyang bayan. Kung sila nagkakamali, may pagpapahinood siya para maligtas tayo. So, ang pagpapahinood ng Diyos ay hindi nagpapakilala siya may kinikilingan. Inibigay lang tayo ng pagkakataon. Yun ang pagtitiis ng Diyos. Dahil kung walang pagtitiis ng Diyos, matagal nang walang tao sa lupa, ng kapatid. May karapatan ng Diyos na parusahan niya ang nagkakasala laban sa Kanya. Hindi yung karapatan ng Diyos to. At walang karapatan magreklamong tao. Sa Romans 1:16 po yan. Sa Romans 1:16, sino ba maniligtas? Sino man? Ang kanyang kapangyarihan na ikaligtasan ng Ebanghelyo. Sino man na sumampalataya na niligtas niya. Kaya ikaw ay Hudyo o kaya ikaw ay Sangentil. Niligtas ka niya. So wala siyang kinikilingan. Di ba? Tuloy po natin. Bakit ang Diyos ay mapagpahinood? Bakit hindi pa dumating ang Panginoon para saan yung mga masama na nakikita natin? Bakit siya nagpapahinood? Dahil binasa natin kanina, ayaw niyang sino man ay mapahama, kundi magsisi. Binibigyan niyang bawat pagkangat ng mga masama para magsisi. Yan ang pagpapahinood ng Diyos. Katulad dahil ng isang mga magulang sa matigas na ulong bata. Bakit siya nagpapahinood? Baka sakali magbago yung bata. Di ba? Ganun din naman ang Diyos. Sa 2 Peter 3:9, ayaw niya sino yung mapahama, kundi magsisi kanya, manumbalik sa Diyos.
So, yan ang pagpapahinood niya. Yan ang pagpapahinood niya kay Pharaoh. Bakit di biniglang binagsak ang pinakamabangsik na palaglabang kay Pharaoh? Binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na hindi ginamit ng Pharaoh. Ngayon makikita natin ang patience ng Diyos. Kaya sabi nga natin, ganun din ang patience niya sa kasalanan na walang utang na loob na bayan ng Israel. Kung meron tayo makikita ang bansa na walang utang na loob, ang bansang Israel. Dahil lahat ng kailang biyaya ay lahat ay galing sa Diyos. So, inisip nila, paborito ko ng Diyos. Yun ang pagkakamali nila. Kaya kami bayan ng Diyos. Kaya kailangan, pwede namin gawin, gusto namin gawin. Hindi ito yun. Pero nagpahinood pa rin ng Diyos. Pansinin natin. Sa pag-aaral natin sa Isaiah, ang daming kasalanan ng Israel. Mabuti pa kanya yung mga tupa, alam nila kailang Panginoon, kanya, ang aking bayan, hindi nila pinikilala kanya. Jose, mas maganda pa yung tupa, kilala niya kanyang pastol. Ako kaya, hindi ko kilala ng aking bayan kanya. Pwede pa niya pinarusahan. Binigyan pa rin niya ng pagkakataon. Sabi niya, alin na tayo mag-usap tayo, sabi pa ng isa. Ay, hindi kami makikinig, sabi nila. Ang pinakasakdulat, nang sila sumumpas sa mga Diyos, so pinalayas na sila ng Diyos. Kaya doon ang pagpapahinuhod ng Diyos. Dito na po tayo magtatapos na po. Tingnan ninyo. Yung mga biyaya tinatanggap na sa Diyos, yung biyaya tinanggap ng bansang Israel, hindi na naintindihan. Akala bansang Israel, yung mga biyaya tinatanggap nila, dahil sila paborito ng Diyos. Isahin natin. Ito'y tungkol sa mga Diyos. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Kanya. Dapat ang inisip nyo, sabi ng Pablo sa bansang Israel, na yung kanyang pagpapahinod, pagtitiis at kabutihan na ipinakita sa inyo ng Diyos, ito'y siya yung nagdulot sa inyo na magsisi kayo sa harapan ng Diyos. But in accordance with your hardness and your impenitent heart, sa katigasan nyo at walang puso pagsisisi kanya, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. So tayo ganoon din. Huwag natin isipin ang paborito tayo ng Diyos. Kumisa na ating binibigay sa ating biyaya ng Diyos, ay hindi para isipin natin tayo paborito ng Diyos, hindi. Para gawin natin ang kalooban niya. Kung tayo may pakasalanan, para tayo magsisi. At tayo maging tapat sa Kanya, gamitin natin yon sa paggawa ng Kanyang kalooban. Yun ang pagkakamali ng bansang Israel. Inisip nila sa gitna ng kanilang pagkakasala at katigasan ng kanilang puso, dahil silang bayan ng Diyos, sila maliligtas. Hindi, sana sila nagsisi. At tanumpalik sila sa Diyos. So itong Romans chapter 9, ginagamit ito ng mga Calvinist para patunayan na kaligtasan ay wala sa atin kundi sa Diyos. So pinili niya maliligtas at pinili niya hindi maliligtas kanya. Kaya hindi na sinasabi ng talata ay kabanata kung ating itindihin. Para sa akin ito chapter 9 at chapter 11 ang pinakamahirap ng kabanata sa pumaplat ni Pablo sa Rome. So ito ang ating pag-aaral po sa umagang ito. So maraming salamat sa inyong pahilig. Mali pa kung meron kayong matanong. Yung sa salvation, hindi mo naman po na wala po sa langit. Hindi po sino po yung sinutan sa kanuman. Yung dito po sa Luke chapter 23, verse 20. Ano po kaya yung meron yung dito na cross? Yung tip on the cross. Hindi po kasi kung siya nag-bendito, wala naman siya ng profession. Pero sinabi po ni Jesus na he will give in paradise. Nakikita natin dito, yung tip on the cross. Ito isang prime example. Nakikita isang tao nagsisi. Kung pupunta tayo sa Matthew, noong una, yung dalawa, binibigyan nila ng Diyos. Yung dalawa. Saan natin? Hanapin natin. Sa Matthew chapter 27. Yung nakapako sa krus. Pareho na lang nililibak ang ating Panginoon.
Dito sa verse 44, ng 27. At sa ganyan paraan, inilapos na siya ng mga tulisan na ipinapos sa kasama niya. So, mga tulisan, dalawa yun. So, yung dalawang tulisan na kasama ng Panginoon, inaalipos na siya. So, dito sa Luke chapter 33, yung sinasabi ni God sa verse 38, nagsising siya. Siya na, patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kabila. So, patuloy siya kanya. So, yung isa minto siya. Yung isa nagpatuloy. Di ba yung necessary application na sinasabi dito? Patuloy siya pinagtatawanan ng isa. So, kasi dati pinagtatawanan siya ng isa, pero minto siya. At nagsabi, ikaw ba ang Kristo? Iligtas mo yung sarili kami. Yung isa, verse 40. Subalit sinaway siya ng isa. At saka yung sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Kanya. Yamay ikaw ay nasa kainding hatol at nakaparusahan. Kung tayo na hatulan ng matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Subalit ang tao ito ay hindi gumawa ng alamang masama niya. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa Italia. So bakit siya din sinabi ng Panginoon? Nalagsisi siya. Tamang-tama sa sinasabi ng pinag-aaralan natin. Kahit sino ka pa, pag kayo nagsisit at balik sa Diyos, patatawahan ka ng Diyos. Kaya lang susunod na tanong doon, hindi naman sila bautisyohan. Number one, may posibleng naman nakatao siya sa krus, di ba? Pangalawa, hindi pa ipinangalang ibang ganyan, no? Buhay pa ng ating Panginoon. Buhay pa ng ating tagapagligtas. So kung buhay pa yung tagapagligtas, pwede kanyang patawarin personally. Meron siyang kapangyarihan magligtas, di ba? Katulad lang isang mayamang tao na may pag-aari. Pag siya'y buhay at ikaw kanyang anak, pwede ibigay ang bahagi ng kanyang kayamanan sa iyo. Bahit siya may-ari ng kayamanan niya, di ba? Pero pag namatay na siya, at naglaan siya ng laksyon, hindi mo na mabubura yun. Kailangan na kayo sumunod to. So, ganun ang nangyari dyan. Yung may-ari ng New Testament ay buhay pa. So, meron siya kapag magpatawad ng kasalanan sa lupa. So, buhay pa sila. Di pa siya patay. So, sabi, kasama kita sa paraiso ngayon din ganyan. So, ilaligtas yung isa hindi. Yung isa, tigas ang ulat, patuloy siya ganyan. So, hindi natin alam ang kompletong detalye ng pagkapaw sa krus. Pero obviously, may naririnig yung isa. Ay kinakausap siya ng ating Panginoon. Yung isa naniwala, yung isa hindi. Kaya yun, parang pero yun. Tigas ang puso niya. Pero siya hindi, lumambot ang puso niya. Yung nagsisi siya. So, ito po ang ating, sana po naging maliwanag sa atin ng ating pag-aaral po sa mga po ito.